Halos 9 na ang nakalipas mula nang naganap ang pagpatay sa dalawang miyembro ng Adriazola family sa Cochabamba, Colombia. Noong May 14, 2015, ang pambansang kampiyon ng Taekwondo na si Gloria Adriazola at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Peggy na may kapansanan ay natagpo ang walang buhay sa kanilang tahanan sa Villabush. Ang pangyayaring ito ay naging isang kontrobersyal dahil ang salarin ay ang kanilang sariling kapatid na lalaki na si Omar Adrazola at ang dati nitong kasintahan na si Alejandra Saavedra. Ano ang dahilan bakit nagawa ni Omar na kitlin ang buhay ng kanyang sariling mga kapatid? Ating alamin ang kwento sa pagpatay sa dalawang miyembro ng pamilya Adrazola. Si Gloria Adrazola ay ipinanganak noong 1992 sa Cochabamba sa Northern Bolivia. Lumaki siya kasama ang kanyang mga magulang na sina Omar Fernando Adrazola at Gloria Bustamante, kasama ang nakatatandang kapatid na si Peggy at ang bunsong kapatid na si Omar. Ang kanilang ina ay mananahi at mahilig mag-gardening, samantalang ang kanilang ama naman ay isang taekwondo instructor at isang black belter na nakikita ang taekwondo hindi lang isang paraan ng self-defense, kung hindi ay nagtuturo rin ng disiplina, pagiging responsable at maturity. Naipasa niya ang kanyang passion sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang mga anak na sina Gloria at Omar, at si Peggy ay hindi makapaglaro ng sport dahil sa kanyang kapansanan. Noong sanggol pa lamang si Peggy, ay nagkaroon siya ng mga seizure dahil sa lagnat at bilang resulta, nagkaroon siya ng partial cerebral palsy kaya hindi niya maigalaw ng maayos ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Sina Gloria at Omar ay may maraming pagkakatulad. Isa na dito ang kagalingan nila sa taekwondo at katulad ng kanilang ama ay naging black belter at naging instructor din ang magkapatid sa parehong club. Si Gloria ay naging kilala hindi lamang sa pagiging isang magaling na atleta kundi ay isa ring kahanga-hanga na dalaga. Ang kanyang teammate sa inilarawan siya bilang masiyahin at hinahangaan siya sa pagiging positibo nito sa mga bagay-bagay. Noong taon na naganap ang krimen, si Gloria ay napili na katawanin ang Bolivia sa Pan-American Taekwondo Games na gaganapin sa Canada. Siya ang nag-iisang qualifier sa bansa sa less than 67 kg division. Siya ay itinuturing na pinakamahusay sa sport na ito sa national level at nagkaroon siya ng outstanding performances sa national at international tournaments. Sa simula ng taong 2015, nakipagkumpetensya siya sa International Taekwondo Championship sa Mexico at napabilang sa top 10 sa kontinente. Madalas na mag-post si Omar sa kanyang social media account na mga pictures at videos ng kanilang mga training ng kanyang ate na si Gloria. Dito ay makikita kung gaano kalapit sa isa't isa ang magkapatid. Pero sa kabila pala ng mga ito, ay palihim na naiinggit si Omar sa katanyagan ng kanyang kapatid. Pakiramdam din niya ay mas paborito ng kanilang mga magulang si Gloria at ang kanyang kasintahan na si Alejandra lamang ang tanging nakakaalam sa nararamdaman niyang ito. Pitong buwan bago ang krimen noong May 14, 2015 ay nagkunwari sina Omar at Alejandra na tinapos na nila ang kanilang romantikong relasyon sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Maging sa Facebook ay hindi na sila magkaibigan at nagsimulang makipag-date si Omar sa isang teenager. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa pakikipag-chat, pakikipag-usap sa WhatsApp, sa telepono at palihim rin silang nagkikita. Gustong iligpit ni Omar ang kanyang pamilya at handang sumali si Alejandra sa plano na ito ni Omar. Ayon sa investigasyon ng Police at Prosecutor's Office, ang intensyon ng nakababatang kapatid ng mga biktima at ng kanyang nobya ay iligpit ang buong pamilya kabilang ang mga magulang at palabasin na biktima sila ng pagnanakaw. Gusto ng magkasintahan na magbukas ng stick house ngunit wala silang sapat na puhunan.
Naisip ni Omar na kung mawawala ang kanyang mga magulang at mga kapatid, ay siya na lamang ang tanging tagapagmana ng kanilang bahay, isang wagon, sasakyan at isang piraso ng lupa at may kaunti ding pera. Hindi lamang ito ang naging dahilan ni Omar, dahil may selos at inggit din nakasama. Naiinggit siya sa kanyang kapatid na si Gloria dahil mas kilala at mas mahusay ito sa taekwondo kaysa sa kanya. Si Peggy ay hindi panganib sa sinuman, subalit naisip ni Omar na ang pag-aalaga sa kanya ay magiging pabigat lamang sa kanya kaya naisip niya na mas mabuting iligpit din ang kanyang kapatid na si Peggy. Sinabi niya ang lahat ng mga plano niyang ito sa kanyang 2 taon na on and off na karelasyon na si Alejandra sa Avedra. Si Alejandra ay pumayag na tulungan si Omar sa kanyang mga plano para magsimula sila ng bagong buhay na magkasama nang hindi na kailangang harapin ang 3 babaeng sumasalungat sa kanilang relasyon. Para magawa ang krimen, ay pinagplanuhan ito ni na Omar at Alejandra ng 6 na buwan at nagpanggap na tinapos na nila ang kanilang relasyon. Noong May 13, 2015, ayon sa prosecutor's office, naghanap ang magkasintahan ng mga sedative pills upang matiyak na magiging matagumpay ang kanilang plano. Bumili sila ng mga sedative pills upang pahinain ang mga biktima at mawalan ng mga ito ng lakas para ipagtanggol ang kanilang mga sarili dahil si Gloria at ang kanyang ama ay mga dalubhasang manlalaro ng taekwondo. Ang dalawa ay nakabili ng 5 dog sedative pills sa isang veterinaryo na nakuhanan ng mga CCTV camera ang transaksyon. Pagkatapos ay napagkasunduan nilang magkitang muli sa bahay ni na Omar. Si Alejandra na nag-aral ng biochemistry sa UMSS ay pumunta sa faculty at bumili siya ng ilang disposable surgical gloves at pumunta sa bahay ni na Omar. Dumating siya ng bandang 8:30 ng gabi sa bahay ni na Omar at dinala siya ni Omar sa kanyang silid at itinago siya sa likod ng kurtina. Ibinigay ni Alejandra ang dinurog na mga pills kay Omar at inihalo ito ni Omar sa chocolate drinks na inihanda para sa kanyang mga magulang at mga kapatid na sina Gloria at Peggy. Gayunpaman, naudlot ang plano dahil hindi na inom ng kanilang ina ang inihandang chocolate drinks. Pagod ito na makauwi ng bahay at nakatulog sa sofa. Pagkagising niya ay dumaing ang asawa nito na masama ang kanyang pakiramdam at pagkatapos ay nahimatay ito. Sa tulong ng mga anak na sina Omar at Gloria, ay dinala nilang mag-iina ang asawa sa ospital. Samantalang si Peggy naman ay naiwang mag-isa sa bahay na nanonood ng mga cartoons sa sala. Sinamantala ni Alejandra ang pag-iisa ni Peggy at doon ay sinakatuparan niya ang plano. Si Alejandra na nakasuot ng sapatos, surgical gloves at may dalang kitchen knife ay pumasok sa sala at pinatay si Peggy sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan at pagsaksak sa kanya ng 9 na beses. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone ni Peggy at tinawagan si Omar ng 3 beses upang sabihin sa kanya na pinatahimik na niya ang kanyang kapatid at sinabihan si Omar na umuwi na ng bahay. Nakuhanan ng mga CCTV camera ng ospital si Omar na tinanggap ang 3 tawag. Siya ay nakasuot ng sports jacket at maong. Sumailalim si Fernando Adriazola sa ilang mga pagsusuri at nagpasya ang mga doktor na i-admit siya dahil sa matinding antok at arrhythmia. Nagsimula na ding umepekto ang gamot kay Gloria at nagsimula siyang makaramdam ng antok. Kaya sinabihan sila ng kanilang ina na sabay na silang umuwi ni Omar. Bumalik sa bahay ang magkapatid sakay ng Montero wagon ng pamilya. Pagkapasok nila sa bahay ay pumunta si Gloria sa kanyang kwarto para magpalit. Hinubad niya ang puting jacket na suot niya at lumabas sa patio marahil para pumunta sa banyo. Sa sandaling iyon, inatake siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Omar mula sa kanyang likuran at sinubukan siyang sakalin gamit ang kanyang braso. Bumagsak si Gloria sa sahig, ngunit bumangon siya at sinubukang ipagtanggol ang sarili laban kay Omar sa kabila ng kanyang antok na nararamdaman. Sinipa siya ni Omar sa mukha, dahilan para matanggal ang kanyang kanang incisor tooth. Ayon sa tsorya ng prosecutor, sinaksak ni Omar ng 20 beses ang kapatid sa tulong ni Alejandra.
Sa pagsisikap ni Gloria na ipagtanggol ang sarili, ay sinabunutan niya si Alejandra dahilan upang ang ilang buhok ni Alejandra ay naiwan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Habang naghihingalo si Gloria sa patio, ay pumasok si Omar sa silid ng kanyang mga magulang at sinipa ang aparador upang makakuha ng 200 Boliviano bill na ibinigay niya kay Alejandra. Nakatanggap si Omar ng tawag mula sa kanyang ina na humihiling sa kanya na dalhin ang mga dokumento ng kanyang ama sa ospital. Agad na nagpalit ng damit si Omar at inilagay sa washing machine ang pinagbihisan niyang damit. Sa pagkakataong iyon ay buhay pa si Gloria. Sinabihan niya si Alejandra na umalis na kaagad, ngunit nanatili ang kasintahan sa bahay at sinubukang linisin ang mga ebidensya. Isinilid niya sa backpack ang cellphone, computer at ang kutsilyong ginamit sa krimen. Pagkatapos ay nilapitan niya ang katawan ni Gloria upang tanggalin ang kanyang mga nabunot na buhok sa mga kamay nito. Ngunit biglang dumating ang ina ni Gloria mula sa ospital at nadatnan siya sa bahay. Nagpambuno ang dalawa at nang matalo si Alejandra ay isinuko niya ito sa mga pulis. Dumating naman si Omar sa ospital dala ang mga dokumento, ngunit wala na ang kanyang ina doon. Ang desisyon ni Gloria Bustamante na umuwi ng bahay ang dahilan para masira ang plano ng magkasintahan. Nakakita ang mga eksperto ng dugo mula kina Peggy at Gloria sa tennis shoes, bra at iba pang gamit ni Alejandra. May nakita ring dugo sa damit ni Omar na nilabhan gamit ang detergent, ngunit hindi makuha ang DNA. Gayunpaman, ang dugo ni Gloria ay natagpuan sa isang pitak sa swelas ng sneakers ni Omar. Sa sahig ay may nakita silang mga bakas ng paa na may bahin ng dugo na nagmula sa tennis shoes ni Omar. Sa mga kamay ni Gloria ay nakakita sila ng ilang hibla ng buhok. Sa pagsusuri ay kinumpirma na 8 ay mula kay Alejandra at ang isang solong buhok ay pag-aari ng ibang babae. Ngunit ang prosecutor's office ay sinabing hindi na kailangan ng opinyon ng isang eksperto dahil ipinagpalagay nila na ito ay kay Gloria mismo. May mga video rin na nagpapatunay sa mga oras ng pagpunta at pag-uwi sa ospital. Ang mga pagpapalit ng damit ni Omar sa mga panahong iyon. Sa reconstruction ng double crime at ang luminol test sa mga sahig ay nagpakita na ang version ni Alejandra ay hindi tumutugma sa sinabi nitong lokasyon ng katawan ni Gloria na ayon sa kanya ay nakita niya mula sa pintuan. Sa paghaharap, ikinuwento ni Omar kung paano nila kapwa pinatay ang kanyang mga kapatid at hiniling kay Alejandra na sabihin ang totoo. Nang maglaon, ay binawi niya ito at sinabi na na-pressure siya sa pag-amin na iyon. Mayroon ding mga karagdagang ebidensya kagaya ng telephone statements, natuklasan din ng latex gloves, CCTV footage sa pagbili nila ng mga pills sa isang veterinaryo at may iba pang mga ebidensya na ipininisinta sa korte. Noong March 2016, binasa ng presidente ng Sentencing Court 6 na si Jesus Gonzalez ang operative part ng desisyon na inabot ng 3 hukom. Sina Omar Adrazola Bustamante, 21 taong gulang noong panahong iyon, at Alejandra Saavedra Barroso, 20 taong gulang, ay napatunayang nagkasala sa pagpatay sa magkapatid na Gloria, 23 taong gulang, at Peggy Adrazola, 32 taong gulang. Hinatulan sila ng korte ng 30 taon na pagkakakulong at walang karapatang mapardon. Si Omar ay ikukulong sa El Abra at si Alejandra naman ay sa San Sebastian Prison, ang kulungan para sa mga kababaihan. Nang marinig ang desisyon, ibinaba ni Omar ang kanyang ulo at pagkatapos ay niyakap ang kanyang tiyahin na sinamahan siya sa buong proseso. Si Alejandra naman ay umiyak tulad ng kanyang ina. Habang si Gloria Bustamante naman, ang ina ng mga biktima at ni Omar, ay nagdilim ang mukha at tumulo ang mga luha nito. Sa huling araw ng paglilitis, sinubukan niya na kumpinsihin ang korte sa pagiging inosente ng kanyang anak na si Omar at isinisi kay Alejandra ang double murder. Binigyan ng korte ng huling pagkakataon si Omar na magsalita, ngunit hindi niya ito ginamit at nanatiling tahimik.
Sa pagtatapos ng proseso ay tila wala siyang pakialam at hindi nag-react sa paulit-ulit na kahilingan ni Alejandra na sabihin niya ang totoo. Idineklara ng abogado ni Alejandra Saavedra na si Jasmine Torrico na iginagalang nila ang desisyon ng mga hukom, ngunit inihayag na iaapela nila ito. Gayon din ang abogado ni Omar Adrazola ay sinabing hindi sila sumasang-ayon sa desisyon at sila ay mag-aapela.